Gabing kinatatakutan. Sa isang baryo sa lalawigan, may dalawang matalik na magkaibigan, si Nilo at si Arman. Pareho silang mahilig sa kasayahan, kaya madalas silang nagkakatuwaan sa inuman tuwing may pista o kahit simpleng handaan lang. Isang gabi, matapos ang mahabang kwentuhan at tawanan sa bahay ng isang kaibigan, nagpasya silang umuwi kahit hating gabi na. May kaunting hilo si Nilo dahil sa nainom, pero buo ang loob nilang dumaan sa lumang daan sa likod ng simbahan. Mas mabilis yon kaysa sa kalsadang malayo ang paikot. Habang naglalakad sa masukal na daan, napansin ni Arman ang kakaibang katahimikan ng paligid. Wala ni isang kuliglig o huni ng palaka. Ang tanging naririnig nila ay langit-ngit ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa. Nilo, parang may nakatingin sa atin, bulong ni Arman habang pilit na iniiwasan ang pagkatakot. Paano mo naman nasabi? Sagot ni Nilo, pilit na idinadaan sa tawa ang kaba. Pakiramdam ko may nakatayo sa tabi ng puno. Napatingin si Nilo sa direksyong tinuturo ng kaibigan. Sa ilalim ng lumang balete, may isang aninong nakatayo. Matangkad, malaki ang katawan, at tila may sinding tabako sa bibig. Sa bawat hit-hit nito, kumikinang ang baga sa dilim, at unti-unti nilang naaninag ang hugis ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Isang kapre! Halos hindi na makahinga si Arman sa takot. Napaatras siya at napahawak sa braso ni Nilo. Ang nilalang ay hindi gumagalaw, pero ramdam nilang nakatitig ito sa kanila. Hindi nila alam kung tatakbo o mananatili sa kinatatayuan. Napakuyom ang kamao ni Nilo. Huwag tayong gagalaw, baka hindi tayo saktan. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sumingaw ang amoy ng sigarilyo at usok na parang nasusunog na dahon. Mas lumapit ang nilalang at bumigat ang pakiramdam ng paligid. Tila ba hinihigop ang kanilang lakas. Hindi na napigilan ni Arman ang takot. "Takbo, Nilo!" Sigaw niya habang hinila ang kaibigan. Kapwa sila tumakbo ng mabilis, hindi lumilingon. Ramdam nila ang pagyanig ng lupa sa bawat hakbang nila. Tila may mabigat na paang sumusunod. Hindi nila alam kung hinahabol sila o iniisip lang nila ito, pero hindi na nila inantay pang malaman. Nang marating nila ang unang bahay sa dulo ng kalsada, huminto sila at habol-habol ang hininga. Lumingon sila pabalik pero wala na ang anino ng kapre. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng tabako sa hangin. Simula noon, hindi na sila dumaan sa lumang daan tuwing gabi. Kasi kahit sa kasayahan, hindi na nila hinahayaang abutin sila ng alanganing oras sa pag-uwi. Sapagkat minsan, sa dilim ng gabi, may mga matang nagmamasid at may nilalang na hindi mo gustong makasalubong.